ang proseso, Panginoon, ng developing process, Lord, para yung litratong yun na nasa isip mo ay lumabas sa dulo ng aming buhay at masabi mo, ito yung aking nakita before the foundation of the world. Dahil kami, Panginoon, ay napasa ilalim ng iyong banal na dugo. Dahil kami ay, Lord, tumanggap sa iyong salita. At kami ay tinanggap kay Kristo, Lord. At dahil doon, pwede mo kaming tignan at makita mong napakaganda namin. At sabi doon sa aming pinag-aralan noong nakaraang linggo, we're not just beautiful, we're gorgeous. We're splendid, Lord. Hallelujah. Napakadakilang, Lord, kaisipan nito ngayong gabi, amin po inihiling na turuan mo kami, tulungan mo ang bawat isa, na kahit papano, Panginoon, ay makasulyap kami sa iyong kaisipan ngayong gabi at matanggap namin ang kalulatian na hatid nito sa aming buhay sa anyo ng kapahayagan ngayong gabi, Ama. At kaya mo ang pananampalataya makukuha namin through receiving your thoughts, Lord, in the form of the Word, ay magbigay ng pananampalataya para matanggap namin ang aming mga hinihiling, Lord, because we are commanded to live by faith, and if we are going to receive anything from you, we're going to receive it by faith, Lord. So help us, Lord. Habang ina-unfold mong sarili mo, ay lumago ang aming pananampalataya because, Lord, faith is a revelation, Lord, of who you are and who we are in you, Father. Bless your people, Father. We love you and we appreciate you in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Habang nakatayo tayo, buksan natin kagad sa Colossians chapter 1, verses 1, or verses 20 to 22. Colossians chapter 1. Simula sa verse 20 hanggang 22. Sabi dito, kung nakita nyo na, tutuloy natin ang ating sinimulang subject nung nakaraang linggo. And ito'y karuktong pa rin ng ating series na Unseen World of the Supernatural. I think is going to be part 8 now. Pero pangalawang bahagi ito nung subtitle, yung paksa na inilagay ko sa ilalim ng main subject ng Unseen World of the Supernatural. Amen. Na pinamagatan kong In God's Sight. So this is going to be part 2. Sabi dito sa verse 20, and having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself, by him I say, whether they be things in earth or things in heaven. And you that were sometime alienated and enemies in your minds by wicked works, yet now hath he reconciled in the body of his flesh through death, to present you holy and unblameable and unreprovable in His sight. Amen. In His sight. Yun yung ating pinagkuhanan ng ating title ngayon, In God's Sight. Alright. Basahin natin ang Psalms 139. Verses 13 to 19. Bago tayo umupo. Sabi dito, for thou hast possessed my reins. Importante na ang tumingin sa atin ay yaong nakakakilala kung sino tayo talaga, kung paano tayo binuo, kung anong pagkakayari sa atin, or else magiging mali ang kanyang tingin. At sino ba ang nakakaalam kung sino talaga tayo at paano tayo nilika? Walang iba kundi lumikha sa atin. So, ang kanyang paningin, ang tamang paningin, amen, sa pagtingin niya sa atin. So, kung tayo ay titingin sa ating sarili through our own eyes, it's not going to be the right way. Kung ang diakono ang titingin sa inyo, it's not going to be the right way. Kung ang pastor ang titingin sa inyo, hindi niya kayo lubos na kilala. Kung ang kapwa nyo, kapwa believer nyo titingin sa inyo, maaaring say,
tawag dito, sumala sa ilang aspeto dahil hindi kanya lubos na kilala. Pero kapag yung may likha ang tumingin sa atin, then He can look at us in the right way. Malalaman niyo kung sino tayo talaga. So sabi dito, for thou hast possessed my reins, and thou hast covered me in my mother's womb. Dito sa, babasahin ko mga talatang ito, makikita nyo na dito ay sinasakop ang body, spirit, and soul natin. Nung likhain tayo ng Diyos, nasa isip niya lahat ang ating katawan, ating spirito, ating kaluluwa. Kaya ang tinutukoy dito, hindi lang yung pagkakalika sa ating physical na katawan, kundi ang kabuuan natin. Kaya kung titignan nyo, at titignan natin unti-unti itong mga salitang nandito sa loob ng scripture na ito. For thou hast possessed my reins. Kung ikiklik mo yung reins, thou hast possessed my kidneys, or physical organ. Pero, merong isang definition dito na tumutukoy hindi lamang sa physical na bahagi ng ating katawan, kundi sabi dito sa 1b, of seat of emotion and affection. Saan yan? Nasaan ba ang luklukan ng ating emosyon at affection? Spirit. Thou hast possessed my reins. Hindi lang yung kidney natin, hindi lang physical na bahagi, kundi yung ating spirit. Alright? Balik natin. Tuloy natin pagbasa. Nasabi dito, and thou hast covered me in my mother's womb. Yung covered dan ay protection. Kaya pinotektahan mo ako, binakuran mo ako nung ako'y nandun pa lamang sa sinapupunan ng aking ina. Meron nang naghihintay na espiritu sa akin, espiritu at kaluluwa, habang ako ay nabubuo bilang fetus sa sinapupunan ng aking ina. May bakod na ako dun pa lang sa tiyan ng aking ina. Verse 14, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Verse 15, my substance was not hid from thee. Tignan natin yung substance dito. Anong tinutukoy sa substance? Hindi lingid sa iyo ang aking substance. Sabi dito, power, bones, might. Hindi lingid sa iyo ang aking mga buto. Hindi lingid sa iyo ang lakas na meron ako. Alright? O yung lakas na nasa aking buto. You can say it like that. Alright, balik natin. Was not hid from thee when I was made in secret, and curiously wrought in the lowest parts of the earth. Alright? So, alam ni Lord ang pagkakayari sa atin. Alam niya ang pagkakayari sa ating physical na structure at yung lakas na meron tayo. Alam niya kung tayo ay pwedeng maging basketball player, o soccer player, o pwedeng maging office boy lamang. Base sa lakas na meron ng ating mga buto at ang ating, ang kidney natin. Alright. And then verse 16 ba? Alright. Thine eyes did see my substance. Iba yung substance na yun sa substance na ito. Click mo nga yun para malaman natin kung tunay yung sinasabi ko. Iba yung root word, kaya iba ibig sabihin. Golem, ang mula nung salitang substance dito, embryo or fetus. Alright? Embryo or fetus. Alright? Doon sa unang substance, yun ay lakas, buto. Pero dito ay fetus. So, makita nyo, physical na pagkakayari, tinutukoy. Tuloy natin. Thine eyes, kaninong mata? Dapat tayo tignan sa mata niya. Thine eyes did see my substance, yet being unperfect. And in thy book, alright, pagtingin niya, sinulat niya na sa kanyang aklat. Pakinggan niyo naman ito kasi tatalakayin natin lahat yan. Amen? Pagtingin niya at yung aklat ng buhay at yung aklat ng kordero ng Diyos. Alright? Merong unperfect substance na nakita siya sa atin, sinulat niya yun sa kanyang aklat. And sabi, and in thy book, all my members, parts of the body, were written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them. 17. Alright? So, nakita natin doon sa mga unang talata,
yung tungkol sa espiritu natin, sa physical structure natin, fetus natin, doon pa lang sa tiyan, katawan natin, body, spirit. But then here in verse 17, kita niyo sabi, how precious also are thy thoughts unto me. Ano yung thoughts ni Lord? Yun ang tunay na tayo. Meron siya mga inisip patungkol sa atin. At yun ay mahalaga sa atin dahil yun ang tunay na tayo. Ano yung thought? Yung thought ni Lord, yun yung kanyang seed. Hindi siya physical na being, siya ay spiritual, kaya yung binhi niya, hindi physical na binhi. Kundi spiritual seed, ano yung thoughts? Ano yun? Yung thought na yun, yun yung nilagay niya sa kaluluwa mo. Na bahagi niya. Anong ibig sabihin ng thoughts dito? Pakiclick natin. Pwede na yata tayong mag-dismiss pagkatapos nito. And marami na tayo natutunan. His thoughts are His purposes and aims and thoughts. Purpose. May layunin siya. Meron siyang, tawag dito, tinutumbok na gawin doon sa kanyang kaisipan. At yun ay inisip niya before the foundation of the world. At yung purpose na yun ay nilagay niya doon sa fetus o doon sa katawan na nabuo na sinalo nung thought na yun, kaluluwa at espiritu. Nakuha niyo yung buong picture? Kaya, amen, siya lang ang tanging makakatingin sa atin ng tama. Alam na alam niya ang pagkakayari sa atin. Amen. The Lord bless you. Amen. Salamat sa inyong pagtayo. Nakita ni Lord na malakas ang inyong mga tuhod before the foundation of the world. Amen. Alright. So, kailangang maging tama ang perspektibo natin sa pagtingin natin sa ating sarili dahil meron tayong bahaging natubos na at merong bahaging hindi pa natubos. Alam ko, kung tatanungin ko kayo, masasagot nyo kagad kung ano bahagi yung natubos, kung bahagi yung hindi natubos. Okay? Ikaw ay converted pero hindi pa converted talaga. Nasalita ko ng mga nakalilito na mga pangungusap ngayon sa mga walang kapahayagan. Kayo ay born again, pero hindi pa kayo born again. Bakit? Kasi may bahagi kayo na natubos na, may bahagi kayo na born again na, and that's your soul. Pero may bahagi kayo na hindi pa born again, and that's your flesh. Alright, hindi nakakalimutan ni Lord ang pagkakayari niya sa inyo. Alam niya na yung bahagi niyo sa labas, your flesh, your members, may sinulat pa niya ito doon sa kanyang book of life. Sa kanyang mga aklat, alam niya, nakita niya ito nung ito ay hindi pa perfect at hanggang ngayon nakikita niya, hindi pa to perfect. Pero nakikita niya rin na yung kaluluwa mo na ngayon ay nagising na dating nasaan nyo ng kaisipan niya. Yung layunin niya sa buhay mo, nilagay niya sa loob ng iyong katawan, ay nabuhay na sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ng bautismo ng Espiritu Santo, and there, He also sees that as perfect. So, tinitignan niya yung kaluluwa nyo, tinitignan niya rin yung inyong katawan. Alright? Tayo nalilito ron, lalo yung hindi pa nakakalam ng mensahe, hindi alam ang tungkol dito sa hiwagang ito, amen, nalilito sila. Sabi nila mga Kristiyano ito, ba't nagkakamali pa rin? Kala ko yung mga Kristiyano hindi na magkakamali, perfect na sila. You see, di ba? Hindi kasi ikaw ang may gawa sa akin. Kaya hindi mo ako makita ng tama. Nalilito ka sa akin. Si Lord hindi nalilito. Si Lord hindi nalilito. At gusto kong mangyari sa gabing ito ay matuto tayong tumingin sa ating kapatid nang hindi rin tayo nalilito. Hindi tayo matitisod. Hindi tayo manghihinawa. At hindi natin sila isusumpa dahil lang meron tayong nakitang kapintasan sa kanila. At hindi natin sila alisin sa aklat ng kordero ng Diyos. O sa ating book of life na sarili. Praise the Lord. Porket nagkamali siya, ginawa niya ito dati, hindi na natin makalimutan yung ginawa niya ngayon. Kaya tuwing magkakamali siya ng kamukha noon, sabi natin, sabi ko na nga ba talaga simulat sa pool, duda na ako kung bride ito eh. But you know what? Ang Diyos hindi nagbabago ang kanyang kaisipan tungkol sa inyo.
Kapag inisip niya na bright kayo before the foundation of the world, wala nang magbabago doon. Kahit pa nga dumaan kayo sa panahon, at doon ay nagmanifest kayo ng sari-saring nakakahiyang mga ugali. At mga kahinaan, mga katangian na namanan nyo sa mga ninuno nyo, mga magulang nyo, amen, nakakahiyang mga katangian. Umamin kayo sa akin, kung ang pinagmamalaki nyo lang ay yung lahi nyo, nakakahiya. Ay kung babalikan nyo yung family tree nyo, meron kayong makikita at matidiscover na nakakahiyang mga pangyayari. Nakakahiyang mga pag-uugali. And you don't want to be identified as much as possible. Kaya lang, pag na-trace back mo, kasama ka doon sa punong yun. At wala kang may pagmamalaki. Hindi pwedeng sabihin, sakdal ako, walang pagkakamali ang lahi namin. Amen, ito ang lahi na dapat niyong tularan. No, lahat ng ating lahi, amen, ay kinapos sa kalulatihan ng Diyos. But praise be to God, salamat dahil merong punong kahoy akong na-discover. Amen, there's another tree kung saan nasumpungan ko aking identification. Not this, but my identification inside. And that tree is called the tree of life. Si Kristo ang punong yun. At nasumpungan ko yung aking origin sa Kanya. Meron akong bahaging spiritual. At yun ay nasumpungan ko nakakonekta sa Kanya sa aking pagsasaliksik. Hallelujah! Mga tao, lahat gagawin nila para ma-discover nila kung sino ang mga ninunong nila. Meron ba silang ninunong gobernador o senador dati? Diba? Para lang mabigyan ng dignidad ng kanilang sarili. Marahil sila ay nasa squatters area, hindi nakapag-aral. Pero gagawin nilang lahat nila para lang masabi, ang ninuno ko dati, kahit ganito kami, vice president yung aking lolo ng lolo ng lolo ng lolo ko. Praise the Lord. Praise the Lord. And they spend, amen, millions para lang malaman nila kung talagang saan siya nagaling. But praise to God dahil hindi natin kailangan kong gumastos ng malaki para malaman natin. Hallelujah. Yung pinanggalingan natin spiritually. Hallelujah. Ang Diyos ang gumastos para madiscover natin kung sino talaga ang ating ninuno. Hallelujah. Praise the Lord. Right, so kailangan tama ang ating paningin. Dahil iba ang tingin ng Diyos sa tingin ng tao. Ang sabi ng mga taga-Laodicea, Laodicean churches, you remember, sabi nila, kami ay mayaman at nagkamit ng mga kayamanan. Remember that? Yun ang tingin nila sa sarili nila. At hindi kami nangangailangan ng kahit anumang bagay. Amen? Sinasabi nyo, sabi ng Panginoon sa kanila, Espiritu ng Diyos dun sa iglesia ngayon, na kayo ay mayaman. Diba? Hindi na kailangan ng anuman. Hindi nyo nalalaman na kayo ay aba at maralita at hubad at bulag. Kita nyo, ang tingin nila ay ang ganda-ganda nila. Ang yaman-yaman nila, wala silang kailangan. Samantalang sabi ni Christ, you are wretched and miserable and blind. At ang malaking problema nyo, hindi nyo ito nalalaman. Diba? Isang bagay yung ikaw ay maging bulag at hubad. Amen? At isang bagay yung hindi mo alam na ikaw ay bulag at hubad. Dahil pag hindi mo alam na ikaw ay bulag at hubad, maaari kang magmalaki. Dahil hindi mo alam na ikaw ay hubad at bulag. Pero ang sabi ng Panginoon, ang tunay mong kalagayan na ito, ayon sa aking paningin, ganyan. Miserable kayo. Kailangan niyong bumili ng aking pamahid sa mata para magkaroon kayo ng tamang paningin. Amen. Kailangan bumili kayo ng balabal ng katwiran para mabihisa ng inyong kahubaran. You see? So iba ang tingin ng Diyos sa tingin ng tao. Alright. Naalala nyo, sa huling bahagi ng aking pangaral, nung huling mangaral ako, binasa ko tong quote na ito. I want to read that again. Para ipakita sa inyo kung gaano kahalaga kayo sa paningin ng Diyos. Sabi dito, remember to God, sa divine love, remember to God you're more than the blood of Jesus. What a statement.
To God, you're more than the blood of Jesus because Jesus gave His blood for you. You are the purchase of His blood. Sa paningin ng Diyos, sa Diyos, kayo ay higit pa sa dugo ni Jesus. Sapagkat binigay ni Jesus ang kanyang dugo para sa inyo. Kayo ang nabili ng kanyang dugo. Dito sa confirmation and evidence. Basahin ko ulit. Babasahin ko ngayon ng spoken word ngayon. Kung sakali hindi kayo nagbabasa, magbabasa kayo ngayong gabi. Sabi niya, if I had 2 drops of the literal blood of Jesus, if I had 2 drops of the literal blood of Jesus in a glass, how I would hold it to my heart and weep. Stand there watching that I didn't stumble to spill it as I walked with it to whatever I was destined to go with it. How I would watch every step that I didn't stumble, placing my feet just where they should be. I thought how I would hold those 2 drops of blood. But you know, in the sight of God tonight, kaninong paningin? Paningin ng Diyos. In the sight of God tonight, setting before me is a greater thing to Him than His own blood because it's the purchase of His blood. Sa harapan niya raw, nung siya'y nangangaral, ay merong mga nakaupong mas mahalaga kesa doon sa dugo. Kung meron siyang literal na dugong hawak sa kanyang kamay na nakalagay sa baso at nalagay sa isang charger, ang sabi niya, ingatan niyo ng gusto yun. Pero ang sabi niya, naisip niyo ba sa harapan ng Diyos, mas mahalaga kayo kesa doon sa dugong yun. Hallelujah. Dahil kayo ang binili ng dugong yun. He shed His blood for you. And here I hold you in listening tonight of the gospel. Then how close I must be to tell you exactly the truth, because God will make me answer for it at the day of the judgment more than if I took the blood, the literal blood, and threw it on the ground. It would be a greater penalty to mislead the people, the purchase of His blood, than it would be to throw the blood from the charger that I had it in. Alright, so pinapakita lang ni Brother Branham dito, kung gaano kayo kahalaga sa paningin ng Diyos, at dahil doon, dapat nating i-handle ng tama itong biniling ito ng kanyang dugo. Huwag nating kakalimutan kung gaano ito kahalaga, na sa paningin ng Diyos, mas mahalaga ito kaysa dun sa kanyang literal na dugo. Sabi niya, He really loves you. So questions and answers. He really loves you more than He loved Himself. Ayun. He really loves you more than He loved Himself because He gave Himself for you. You are the purchase of His blood. And I handle it just as careful and sincere as I know how. Dahil kayo ay mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling dugo, sabi niya, ang pagtrato ko sa inyo ay ganun kaingat. Amen? At ganun kasinsero. Dahil kayong dahilan ng pagkakamatay ni Kristo. Kayong dahilan kaya binigay niya ang kanyang buhay. Kaya sa Ephesians 5:25, ang bilin ni Pablo sa mga believers by the Holy Spirit, na sabi niya, husbands, love your wives, 5:25, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Paano niya raw dapat mahalin ang inyong mga asawa? Brother Ray, kung sabihin mo, Brother Ray, ba't ngayon mo pa sa akin sasabihin niya, 55 anyos na ako. Baka hindi pa rin tama ang iyong pagmamahal sa iyong asawa. Hindi po huli, hindi po kayo huli kung kayo'y matanda na ngayon, 50 anyos, 60 anyos. Kung hindi pa tama ang inyong trato sa inyong asawa, ang inyong paraan ng pagmamahal, hindi pa po kayo nahuli para matutong magmahal ng tama. Amen. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. So you see, ganun na lang ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang iglesia na binigay niya ang kanyang buhay. Paano niyo minamahal ang inyong asawa ngayon?
Paano nyo balak mahalin ang inyong mapapangasawa doon sa mga hindi pa nag-aasawa? Dahil ang sabi dito, kung magmamahal kayo sa inyong asawa, dapat gawin nyo yun kung paanong minahal ni Kristo ang iglesia. Alright. Kung kayo ay mag-aasawa, tiniisip nyo na kayo ang dahilan ng pag-aasawa ngayon, it's about you, dahil, pag nag-asawa ko, meron nang mag-aasikaso sa akin, meron nang magtitimpla ng kape sa akin, meron nang magmamasahe sa akin, meron nang maghahanda ng almusal ko, meron nang maglilinis ng bahay kung ipapatayo. Amen. Hindi po asawa ang hanap nyo, katulong. Hindi ka mag-aasawa dahil sa pakinabang mo. Paano minahal ni Kristo ang kanyang iglesia? Hindi niya kinuha ang iglesia para alilain ng iglesia. Kundi sabi, amen, ganito niya minahal, binigay niya ang kanyang sarili. Ang nasa isip niya ay ang kapakanan ng kanyang asawa. Hindi yung, amen, mapunuan yung kanyang kapritsyo. Kasi kailangan ko to kailangan ko nang gagawa sa akin ito, magsisilbi sa akin. Huwag ka muna mag-asawa kung ganyan ang isip mo. Kaya ka mag-aasawa dahil nakita mo yung babae na pag-aalayan mo ng buhay mo. Praise the Lord. Praise the Lord. Pwede na akong magkasal ngayon. Gusto magpakasal. Habang inspirado ako dito sa kaisipang ito. Papakasalan mo siya kasi gusto mong tugunan lahat ng pangangailangan niya. Ang iniisip mo ay ang concern niya. Ano ang concern? Ano ang problema? Ano ang kailangan niya? Ano may paglilingkod ko sa kanya? Hindi yung kung ano ang magbibigay niya sa iyo. Iwala ko yan ang dahilan kaya maraming mga relationship ngayon hindi nagtatagumpay kasi mali yung motibo ng pag-aasawa. Hindi tama ang pagmamahal ng lalaki sa babae. Hindi ko maisip na magkakaroon ng bigong pagsasama kung katulad ni Kristo ang pagmamahal natin sa ating asawa. Amen. Kung kailangang ialay ko ang aking buhay, kung yun ay makakapagsilbi sa aking asawa, gagawin ko yun. Kahit hindi niya ako gantihan. Hindihan niyo ba? Si Kristo, pag naglilingkod siya sa atin, si Kristo ba nung ialay niya ang kanyang buhay, inilista niya yun? Ito, ginawa ko sa inyo ha. Ay, yung mga ginagawa pa niya sa inyo, nililista niya. Tandaan niyo to, nakalista to, ginawa ko to, pinagaling kita ha. Binigyan kita ng magandang trabaho at lahat. Ikaw, ano na nagawa mo sa akin? Ganun ba si Kristo? Amen? Siya ba ay, tawag dito, ano tawag doon? Pag kayong nanunumbat? No, hindi ganun si Kristo. Gagawin niyang lahat ng bukal sa kanyang puso at hindi siya naghihintay ng kapalit. Hindi niya gustong gantihan mo siya dahil lamang sinabi niya, ginawa ko sa iyo yan, ano magagawa mo? Gusto niya, kung meron ka maiganti, kailangan galing mula sa iyong puso. Hindi dahil sa pinilit niyang gumanti ka sa kanya. Sa Lord, yan ang pagmamahal ng ating Panginoon. Bakit? Kasi ang tingin niya sa inyo ay mas mahalaga pa kaysa sa kanyang buhay. Ngayon, naintindihan ko na, ganun palang pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Ang tingin niya sa iglesia ay mas mahalaga pa kaysa dun sa kanyang pagpapakababa dito sa ibabaw ng lupa. Dahil ang Diyos, kung tutusin, wala naman siyang dugo. Ay, ibig sabihin lang ng dugo ng Diyos, ang Diyos ay nagkatawang tao, naging tulad natin para magkaroon siya ng dugo, upang maialay niya para sa ating kaligtasan at katubusan. Ibig sabihin nun, amen, handa niyang iwanan yung kanyang kalalatian sa langit dahil nakita niya, you're worth it. Handa kong iwanan yung pagsamba sa akin ng mga anghel araw at gabi, kalalatian, ako ang pinakamataas, amen, sa lahat. Dakila sa lahat. Walang ginawa ang mga anghel sa aking balik kundi sumamba sa akin. Pero nung makita niya kayo, sabi niya, pwede ko iwanan ang lahat ng ito.
Pwede ko iwanan itong kalulatihan ko. Dahil meron akong nakitang mas mahalaga kesa dito sa kalulatihan ito. Mas mahalaga kayo kesa kung siya ay nanatiling, amen, hindi nabahiran ng kasalanan. You might say, Brother Ray, nabahiran ba siya ng kasalanan? Sabi sa Biblia, siya ay naging kasalanan para sa inyo. Ang Diyos ay bumaba. Amen. Sabi niya, okay lang yun. Dahil ang aking aanihin pagkatapos nito ay mas mahalaga kesa dun sa gagawin ko. In other words, nung makuha niya tayo, bilang asawa niya through His redemption process. Amen. Nung maangkin niya tayo sa pamagitan ng kanyang pagpapakumbaba. Amen. Ang pakiramdam niya, hindi siya nalugi dahil mas mahalaga kayo kesa dun sa dugo niya na binubo sa Kalbaryo. Mas mahalaga kayo kaysa sa Kanya. Na anong sinasabi ko? Kailangan makita natin ang isa't isa at ang iyong sarili ng ganyan. Kung paano tignan ni Jesus ang Kanyang tinubos. Kailangan gano'n natin tignan ang Kanyang tinubos. Kaya nga, amen, dapat mag-ingat kayo kung paano niya tratuhin ang isa't isa. Kung kayo mga tinubos ni Kristo, mananagot kayo sa Kanya kung paano niyo tinatrato ang isa't isa. O kaya ang inyong sarili. Kayo ay mas mahalaga pa sa Kanyang tingin kaysa doon sa literal na dugo niya. Sabi niya dito sa Jesus Christ, the same message today and forever. I deem it a great honor. I deem it a great honor to stand with God's heritage. I've often wondered what I would do if I had a few drops of the literal blood of the Lord Jesus. Ito na naman. In a charger and could pack it in my hand. I just wonder what I would do with it, Brother Jeffries. With the literal blood of the Lord Jesus, I thought how I would hold it, cherish it with my own life, not to spill or to destroy it in any way. But do you know, in His sight, I have a greater than the blood of the Lord Jesus in my care tonight. Sabi niya, hindi niyo ba alam na meron akong inaalagaan ngayon dito sa aking harapan, speaking of His congregation, na mas mahalaga kaysa dun sa dugong literal? Kung meron man akong hawak nun, amen, mas mahalaga kayo in His sight. I have a greater than the blood of the Lord Jesus in my care tonight. That's the purchase of His blood. He gave His blood that you could be His, and therefore He would cherish you more than He does His own life. His own blood. It's because He gave His life to save you. So then, when we meet each other and come into His presence for worship, we should come with just a very feeling of His great august presence that we can worship and love each other. And how I will serve the Lord Jesus, I'll serve Him as I serve you. Amen. Ganon kahalaga ang tingin niya sa kanyang mga tinubos, na anuman ang gawin doon sa kanyang mga tinubos, ang pakiramdam niya ay ginagawa para sa kanya. Diba? Sabi nga ni Brother Branham diba? Para na ipakita sa inyo ang damdamin ng Diyos. Sabi niya, kung meron kayong gustong gawin sa akin, kung ina-appreciate nyo, kung minamahal nyo ako, gusto nyong gumanti sa akin, sabi niya, wag na sa akin sa mga anak ko na lang. Alam kung paano nyo tratuhin ang aking mga anak, ganun nyo ako tinatrato. Paano nyo mahalin ang aking anak? Parang ako na rin ang minahal nyo. And that's God's heart being expressed through Brother Branham. Diba? Dahil ganun ang pakiramdam niya sa kanyang mga anak. Gusto nyong maglingkod kay Lord, gumanti sa kanyang kabutihan, na-realize kung gano'n siya kadakila. Amen? Huwag kayong maghintay na mag-appear siya. Huwag kayong maghintay na mag-appear ulit yung cloud. At pagkatapos subukan yung sumakay sa jet para puntahan yun at halikan nyo. No. Kung gusto nyo paglingkuran ng Diyos at express ang inyong pagmamahal sa kanyang appreciation, ipaglingkod nyo sa kanyang mga anak na tinubos niya. Amen? Praise the Lord. Marami nagsasabi, talagang mahal naman ko. Gusto ko siyang paglingkuran. Paglingkuran mo yung katabi mo. Praise the Lord. Paglingkuran mo yung nakikita mo. Dahil pag ginawa mo sa Kanya, ginawa mo yun sa ating Panginoon. Dahil yan ay mga tinubos ng Kanyang banal na dugo. At mas mahalaga pa ang tingin niya dyan kaysa sa sarili niyang buhay na ibinubo sa krus. Think of it now.
Hallelujah. Kaya tignan nyo, ang pagmamahal ng Diyos, binigay niya ang lahat, binigay niya ang sariling buhay. Kaya, magiging matuwid ba kung ang ibibigay natin kay Lord ay yung tira-tira lang natin? Praise the Lord. Marami ang naglilingkod kay Lord. Sabi nila, pagka-conveniente na, diba? Pagka maluwang ang aking panahon, sige, magsisimba ako. Sino pupunta sa Bulacan para pumunta doon sa outreach natin? Pagka maluwang ang schedule ko, pastor. Sinong gagawa nito? Pastor, pagka maganda pakiramdam ko, pagka natapos ko na, pastor, yung mga dapat kong gawin at meron pa akong natitirang lakas, baka pwede ako, pastor. Binigay ni Lord sa iyo ang lahat, pati ang kanyang sariling buhay, pagkatapos gagantihan mo ng ganyan. Maglilingkod ako, amen, kung may convenience. Hindi masyadong mahirap. Diba? Kung di ako masyadong magsasakripisyo. Okay, tatanungin ko kayo, anong mga binibigay nyo kay Lord? Anong binibigay nyo sa kanyang mga lingkod? Sabi nung isa, meron ako dung sapatos na pudpud na pero ibigay ko na lang kay pastor para may magamit siya. Diba? Meron ako sa bahay na hindi ko na ginagamit, madala nga sa church. Para kay Lord. Sino sa inyo ang nagbigay kay Lord ng brand new? Alam niyo, pinasa ni Brother Pipito nung nakaraan. Teksto niya, di ba? Sa Old Testament, ang binibigay nila sa offering nila yung best. Meron ako pinaglumaang kortina doon, maisabit nga sa church. Meron akong lumang silya doon, mailagay nga sa church. Nag-isip ba kayo kailanman? Mag-iipon ako. Bibili ako ng bagong electric fan para sa church. Mag-iipon ako kung yung pastor na yan ay talagang lingkod ni Lord. Amen. At siya representative ni Lord sa aming church. Ibibili ko siya ng... Wag na, baka sabihin, nagpaparinig ako Wag na, hindi na lang sa akin, yung ibang lingkod na lang. Huwag yung mga tira-tira. Naisip niyo bang ibili sila ng isang bagay na pinagsikapan niyo yung talagang best niyo dahil yun na ibibigay niyo kay Lord? Hallelujah. Meron akong cellphone doon na hindi na gumagana yung mga keys. Maibigay nga kay brother kasi nagpapagal siya kay Lord. Pag binigay mo sa kanya yung kay Lord mo binigay. Binigyan mo si Lord ng mga ng cellphone na sira ang keypad. I'm just illustrating, amen? Nung tayo mahalin ni Lord, nung magbigay siya, binigay niya lahat-lahat niya. Hindi magiging matuwid kung hindi natin bibigay lahat-lahat natin. Dahil kahit pag samasamahin pa ang best natin lahat, kulang pa rin sa ginawa ng Diyos sa atin. At gusto ko ipaalala sa inyo, hindi pa siya humihintong gumawa ng kabutihan sa inyo hanggang ngayon. Bago pa kayo pumunta rito, ang nasa isip ng Diyos, gusto kong pagalingin ang aking anak. Gusto kong tulungan siyang lumako sa pananampalataya. Ang kapakanan niyo, ang kanyang iniisip. Amen, bago yung siya'y sambahin o ano man ang magagawa niyo, ang nasa isip ni Lord, gusto kong tulungan ang aking anak. Gusto ko siyang aluin. Gusto ko siyang aluin ng aking salita. Gusto kong, amen, inspire ang aking lingkod para mangaral siya ng isang mensahe, amen, na nagpapalakas sa kanyang pananampalataya. Magpapaalala na siya'y nalilihis ng landas at kailangan niya ayusin ang kanyang landas sa mga sandaling ito dahil mahal ko kayo. It's the Lord. Kung lang itutuloy ko pa ito o ipapart 3 ko na lang dahil konti ating oras. Punta tayo dito sa isang bahagi. Gusto kong iwanan bago tayo magtapos sa gabing ito.
sa invisible union. Here it brings into view, nabanggit ko kanina, doon sa binasa natin sa Psalms 139, meron binanggit ng mga aklat doon. At dito ay makikita natin ang mga aklat na tatalakay ng ating kapatid si Brother Branham. Sabi dito sa invisible union of the bride of Christ. Sabi niya, here it brings into view the two books that's going to be mysterious to you when you read the book of the seven church ages. The two books, Book of Life said, one says you can put your name on and you never comes off. Other one says you take his name out of the Book of Life. This brings it perfectly in view right here. I'm going to stop a few minutes maybe on a few notes here and catch this before we close. Kasi may mga katanungan. Meron kasi sinasabing aklat ng buhay, aklat ng kordero ng Diyos. Diba? Aklat ng buhay ng kordero ng Diyos. Ang sabi doon sa aklat ng buhay, pwedeng ang pangalan mo ay may sulat doon pero maaring matanggal. Pero doon sa aklat ng kordero ng Diyos, pag naisulat ang pangalan mo doon, hindi na pwedeng tanggalin. At ipapaliwanag niya ito kung paano nagkaganon. Ang sabi niya, kinikay dito, dahil may kinalaman pa rin ito sa tamang pagtingin ng Diyos sa atin. At ito'y makatulong sa tamang pagtingin natin sa ating sarili at sa ating kapwa mga tinubos. Sabi dito, our natural life here, we have is just a perversion. Yung natural na buhay daw natin, ito ay isang perversion lamang. Kung sinabi yung perversion, ito ay binaluktot na buhay. Sabi niya, your first husband, tuloy kayo susunod na. It really should be the right life to begin with, but it's perverted by the natural birth. Ito sanang tamang buhay, pero ito ay binaluktot nung natural birth natin. What's that? Sexual birth. Intindihan nyo? The first life, or your first union, you were joined in at birth by nature, a natural act. A natural human being associated, man and woman together, associated together in sexual affair, which brought your first life here. Meron pala tayong unang buhay, at yun ay nahatid dito sa pamagitan ng pagsasama ng lalaki at babae. At ito ay associated sa kamatayan at sa kasalanan. Kaya na-pervert yung buhay natin dito, nung una tayong lumabas, amen, dahil dun sa sexual act between a man and a woman. Sabi niya, which brought your first life here, and that's associated with sin and death. How can you miss seeing the serpent's seed? Sa paragraph 212, now, it was nature associated with death. Your first husband that had rule over you was your nature by natural birth. Total, pinag-usapan natin yung pagmamahal, relasyon ng lalaki at babae. Kanina, titignan natin kung paano ito pinarallel ni Jesus, o ng ating, ni Brother Branham, I should say, amen, dito sa ating pagiging born again, dun sa ating first nature and second nature. Sabi niya, meron pala tayong unang asawa nung araw na nagkaroon ng pamamahala sa atin. At sabi, at yun ay ang inyong kalikasan sa pamamagitan ng natural na kapanganakan nyo. Natural. You love the world because you are the world and part of the world. Is that right? Congregation say, Amen. Yung unang kapanganakan nyo raw ay part of the world. That's why may kalikasan kayo na umiibig sa sanglibutan. Hindi kayo kailangan turuan umibig sa sanglibutan at gumawa ng mga bagay sa sanglibutan. Yun ay nasa katangian nyo nung ipanganak kayo. Dito sa ibabaw ng lupa. At yun palang katangian yun, ang kalikasan yun, ang asawa mo dati. Na namahala sa iyo, nagpalakat ng iyong buhay. Your desires was by nature to love the world which you're a part of. You're a part of nature. You believe that? Amen. And that's your natural thing. That's the reason you have to be born again. Ngayon, naintindihan natin kung bakit kailangan maisilang na muli. Dahil yung unang kapanganakan natin ay hindi tamang kapanganakan dahil hindi yun ang perfect plan ni Lord. Ang gusto niya ay panganak tayo, iluwal tayo by spoken word.
Pero doon sa tinuro ng serpente, kaya sabi ni Bremen, hindi ko maintindihan kung bakit di nyo makita ang serpent seed. Nung sabihin niya yung unang mga katagang binasa ko. Alright? Sabi niya, yung tinuro ng serpente, yun ang nagdala ng kasalanan sa katangian sa atin. Kaya, kailangan tayong maisilang na muli dahil yun ay nakuha natin sa first birth natin. Alright, so sabi niya dito, and that's the reason you have to be born again, you have to separate, you have to die to that first husband. Kailangan humiwalay na kayo, hindi lang kayo humiwalay, kundi kailangan mamatay kayo doon sa una niyong asawa. Alright? You cannot live with it. You just can't say, well, I'll divorce him and hang him up here till the occasion. No, sir. No writing of divorcement. He dies. The nature of the world has to die. Every speck of him has to die. You have to be reunited again with another nature. Sabi sa 1 Corinthians 7, hindi kayo pwedeng makipag-asawa sa iba habang buhay pa ang inyong asawa. Kaya kailangan yung unang asawa natin, which is our first nature. Naintindihan nyo, yung nature na nakuha natin sa first birth natin through sexual process, amen, kailangan mamatay yun. Or else, hindi kayo pwedeng ikasal doon sa bagong nature na dadalhin ng Espiritu Santo sa pamagitan ng pag-quicken doon sa binhi ng Diyos na nasa ating kaluluwa. Susundan niyo ba ako? Alright, susundan niyo pa ako. I'm sure, kahit hindi kayo mag-amen, I'm believing, amen, na kayo ay nakakasunod. Because I'm living by faith. Hindi ako magpapadala sa pag-amin nyo o pag hindi nyo pag-amin. Naniniwala ako na merong mga may predestinated seed dito. Mag-amin man kayo ng malakas o mag-amin kayo sa inyong puso, bahala kayo ni Lord. Alright? So sabi niya dito, praise God, that's the reason you have to be born again. Kailangan mamatay yung unang asawa para ikaw ay may kasal doon sa pangalawang nature, which is the Holy Spirit nature na siya ring nature ng ating binihi. Predestinated sin. Sundan niyo ako. 214. Sabi niya, your name of your first nature was born and put in a book of life. Ang pangalan ng inyong unang kalikasan ay inilagay sa aklat ng buhay. Ang sabi kanina sa Psalms 139, yung mga members ng inyong katawan, ito ba, sinong nang silang nito? Nanay at tatay mo. Hindi ito sinilang ni Lord. Ang pinanganak ng laman ay laman. Ang pinanganak ng espiritu ay espiritu. Ang sabi ng Panginoon, yung members mo ng iyong katawan ay sinulat na niya, Psalms 139, sa kanyang mga aklat. Ngayon, maliliwanagan natin na ang tinutukoy niya ay yung una mong kapanganakan na nagbigay ng masamang nature dito sa iyong katawan. And not only that, sa iyong kaluluwa ay may nakalukob na nature na nagnanasa sa mga bagay ng sanglibutan, kaya kailangan mamatay yun. Kaya sabi sa Hebrews chapter 10 verse 1, kung yung mga, tawag dito, yung mga alay dati, yung mga dugo ng baka at kambing ay nag-aalis ng pagnanasa ng kasalanan, dapat tinigil na nila. Amen? Yung kanilang pag-aalay. Minsan lang sila mag-aalay, dapat hindi na mag-aalay ulit yung tao dahil wala silang pagnanasa magkasala. In other words, hindi na sila magkakasala. Pero dahil yung dugo ng kordero o dugo ng mga hayop ay hindi nag-aalis ng conscience of sin. Ano yung conscience sin? Sabi ni Barbara, ng desire. Yun yung nature na nagdi-desire, na nakabalot sa iyong kaluluwa. Diba? Kailangan mamatay yun. Kaya kailangan si Kristo ang bumaba at mag-alay ng kanyang sarili, magkatawang tao, dahil dun sa kanyang dugo ay merong kaluluwa. My nature, can you say amen? Na kanyang nirelease doon sa Kalbaryo. Sabi niya doon sa Isaiah chapter 53, I poured out my soul. He poured out his soul unto death. Hindi lang basta buhay yung kanyang binubo, kundi soul niya. Nature niya. Nasusundan niyo ba ako? Bakit? Kasi kailangang mamatay kayo sa dati niyong asawa at yung nature na binuhos niya, naka-nature ng binhi na nasa inyo, predestinated, ay kailangan magtagpo sa oras ng iyong kapanganakan muli. Yun yung pangalawang kapanganakan nyo. At doon mamamatay yung dati nyong asawa para kayo ay maikasal sa bago nyong asawa.
bagong kalikasan. Sabi ni Brother Branham, you are now a new creation in an old tabernacle. Ayun, kailangan makita nyo ng ganon. Bagong nilikha na kayo, pero hindi ibig sabihin ng pati ito bagong nilikha. Meron mga nagtuturo ng ganyan, na pati yung laman natin ay nasa ilalim na ng dugo, kaya kahit anong gawin yan, sakdal yan sa harapan ng Diyos. Hindi po yung laman ng sakdal, yung kaluluwa ang sakdal. Praise the Lord. Kahit anong gawin ng laman ko, di ba? Nasa ilalim na tayo ng biyaya. Sinasabi ko, mali yung pagtingin nyo eh. Di ba? Hindi itong sakdal, dahil kung tayo'y nasakdal na sa laman, nung maborn again tayo, sana ay natanggal din yung mga peleges natin. Di ba? Kung meron kayong sakit, meron kayong TB dati, nung maborn again kayo, not automatic natanggal yung TB nyo. Hindi. Bakit? Kasi ang naborn again lang ay yung kaluluwa nyo. Ito ay hindi pa born again. Alright? Okay, tuloy natin. Pagbasa. Your name of your first nature was born and put in the book of life. All your deeds was written in it too. Lahat ng mga gawa. Doon sa unang buhay, may nakasulat din doon sa aklat na yun. Aklat ng buhay. Alright? Everything you done under that nature was put in a book called the book of life. Yung pala yung book of life, lahat ng ginawa natin. Amen. Sa ilalim ng ating old life ay nasa book of life. Naintindihan nyo? Yun ay sinulat niya nung kayo nilikha. Alam na niya kung anong mangyayari sa buhay nyo. Anong klase yung ipapamuhay nyo. Amen. Base dun sa mga katangian na mamanahin nyo marahil sa mga magulang nyo at lahat. Pati pa yung sinful nature, lahat ng yun magsasama-sama at makakabuo kayo ng klase ng buhay na ipapamuhay nyo sa loob ng, kung tawagin ay time. Pero from eternity to eternity, ang Diyos alam na niya kung anong magiging kayo. Alam na niya. Amen. Kung ano talaga kayo at kung sino kayo. Tama ng kanyang pagtingin sa inyo. Amen. Dahil yung panahon nyo, yung book of life nyo ay manifestation lamang ng inyong buhay dito sa ibabaw ng lupa. Na puno ng kahinaan, pagkakamali. Lahat. Amen. Hallelujah. Pero ang sabi niya dito, tuloy natin pagbasa, paragraph 222. Well, sabi niya, you separated from your first union by spiritual death. Huwag mo lang i-divorce. Kailangan mamatay yung asawa mo bago kayo kasal doon sa pangalawang asawa. Sundan nyo? Now you are born again or remarried again to the new spiritual union of not your natural life, of things of the world, but of eternal life. The germ that was in you at the beginning found you. Yung binhi na nasa inyo na nung pasimula pa lamang ay nasumpungan kayo. Yun yung panahon ng muli niyong pagpapakasal sa bagong kalikasan. Nung yung binhing yun ay tamaan ng Holy Spirit at lumabas yung katangian na nandoon na. Amen. Hindi lang mag-manifest dahil dating nababalutan ng sinful nature. Naintindihan nyo? Pero pagkatapos nyo ma-born again, nasumpungan kayo ng germ of life na nasa inyo na. Hallelujah. Praise the Lord. Sa Africa pala, para lang mapagdiinan ito. Kung titignan nyo ang animal kingdom, merong grupo ng mga leon, kung tawagin ay pride. Pride, di ba? Pride of lions. Kumbaga parang, ano tawag dun sa grupo ng mga isda? School. Fishes. Kaysa mga leon, pride ang tawag dun. At doon ay merong hari. Pinakamalakas sa lahat. Pinakamatapang, pinakamakapangyarihan. At siya ay maghahari sa loob ng, kung hanggang kailan siya mananatiling malakas at kaya niyang bulihin yung lahat ng iba pang mga leon doon. Siya ang hari ng pride. Pero alam nyo, darating ang panahon na merong isang leon nalilitaw na magiging mas malakas sa kanya dahil tatanda na siya. At yung leon na yun, na umusbong o lumitaw, ay magiging mas malakas sa kanya, mas matapang sa kanya. At ang unang gagawin ng leong iyon, para siya na ang maging hari dun sa pride na yun, ay patayin yung dating hari.
Amen? Maglalaban kasi sila eh. Diba? Habang walang kumatalo dun sa hari ng pride, siya ang hari. Pero pagka may lumitaw at naging mas malakas at pag nagtunggali sila ay natalo na siya, ibig sabihin nun hindi na siya hari, meron ng bagong hari. Alam niyo kung anong unang gagawin ng bagong hari niyon? Ng Pride of the Lions? Papatayin niya lahat ng mga anak ng dating hari. Isa-isayin niya lahat ng bahagi ng lahi niya ay papatayin ng bagong hari. Uubusin niya lahat para masabi niya, ako na ang hari dito. Wala na yung dating hari, pati na yung mga kumbaga, yung mga, tawag doon sa maliit na cub niya. Ay wala na. Wala na ang susunod sa kanya. Ako na ang bagong hari. Alam niyo yun ang ginawa ng ating Panginoon. Para makapaghari siya, kailangan patayin niya yung dating nagahari sa ating katauhan. Kailangan patayin niya yung sinful nature. Amen. At unti-unti niyang patayin lahat, pati ng mga anak nun. Tanggalin niya lahat ng bakas ng kasalanan sa ating kaluluwa hanggang sa masabi niya na ako na ang hari dito. Ako na ang hari dito ngayon. Alright. Ito na lang. Pagkatapos mag-pray tayo. Sabi dito, your old book, paragraph 223, next paragraph lang dun sa binabasa natin kung di ako nagkakamali. Now, invisible union. Now your old book is gone. With your old union. Yung dati nyo na buhay, yung buhay nyo doon sa under the first birth, kasama mga gawa nito, na isinulat sa aklat, ay wala na raw. Ano nangyari doon? Now your name in your old has been transferred. Now you say, do you mean to tell me that my old book, God put it in the sea of His forgetfulness, you stand perfectly before God? Lahat ng mga ginawa mo kasalanan at kabulastugan. Doon sa dati mong buhay, sa ilalim ng dati mong nature, ay nilagay doon sa aklat ng buhay, at nung ma-born again ka, ang sabi, nilipat ang iyong pangalan from there, patungo sa Lamb's Book of Life. At yung dati mong buhay, na nandun sa aklat ng buhay, ay tinapon sa aklat ng paglimot ng Panginoon. Kaya kahit gaano ka kasama noon, pag tinitignan ka ni Lord ngayon, dahil nalipat na ang pangalan mo sa Lamb's Book of Life, wala siyang makitang kasalanan sa iyo. Amen. Dahil ang tinitignan niya yung kaluluwa, hindi itong laman, yung kaluluwa mo. Kaya totoo yun di ba? Ang Diyos hindi naman tumitingin dun sa labas, sa loob naman. Tama rin, kung mayroon silang tunay na revelation. Diba? Kahit anong kahinaan ng laman mo, tinitingnan ni Lord, yung dati bang katangian niya sa kaluluwa ay patay na. Yan ba ay kinasal na sa bagong kalikasan? Patay na ba yung dati niyang asawa? Amen, yung buhay ba niya? Amen, sa lives, sa Book of Life, ay tinapon na sa dagat ng paglimot. At ang pangalan ba niya ngayon ay nagmamanifest na sa Lamb's Book of Life? Alright, sabi niya dito, do you mean to tell me my old book, God put it in the sea of His forgetfulness, you stand perfectly before God in His eyes? Sabi sa 2:24, now, your name is now in the new book. Not the book of life, but the Lamb's Book of Life. What the Lamb redeemed. Not the old book of your natural union. Wala na yun, di na niya yung naalala. But your new bride. Ang pangalan mo ay nasa bagong na aklat. Dahil ikaw ay isang bagong bride ngayon. Hallelujah. Sabi niya, your new life is in the Lamb's Book of Life. Your marriage certificate. Hallelujah. Where your true eternal germ from the beginning takes hold. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon ay gumana na yung tunay na ikaw. Pagkatapos mamatay yung dating ikaw. Hallelujah. At ang sabi, now you're not only forgiven,
but you are justified. Pag pinatawad ka lang, maaring naalala pa rin yung mga kasalanan mo. Di ba? Tayo, pwede tayong magpatawad, pero hindi tayo makapag-justify. Dahil pag pinatawad natin, naalala natin. Pero ang ating Panginoon, pag siya ay nagpatawad, may kakayanan din siyang mag-justify. Ibig sabihin nun, hindi na niya maalala. Bakit? Kasi yung pinatawad niyang kasalanan mo ay itinapon niya sa sa dagat ng kanyang paglimot. Praise the Lord. Paano pa niya maalala? Kinalimutan na niya. Tinapon niya na yung dati mong buhay doon sa dagat ng paglimot. Ang nakikita niya na lang ay yung buhay mo sa Lamb's Book of Life, yung kanyang thoughts about you. Kaya sabi ni David, your thoughts is too wonderful for me to comprehend. Ang iyong mga kaisipan, hallelujah, ay napaka-kamangha-mangha, Panginoon. Bakit? Kasi yun na yung Lamb's Book of Life, yun na yung kaisipan ng Diyos, yun yung tunay na ikaw, na ngayon nagmamanifest na. Meron akong sasabihin sa inyo, alam ko bago ito sa inyong pandinig, kaya hindi ko sabihin sa inyo. Yung Book of Ruth ay Book of Redemption. Kung titignan niyo yung Book of Ruth, eksaktong-eksakto. Yung katubusan na ginawa ni Boaz kay Ruth dun sa gagawin o ginagawa ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Pero alam niyo ba, ng Book of Ruth pala originally ay bahagi ng Book of Judges? Nakikinig ba kayo sa akin? Alam ko nakikinig kayo kahit hindi kayo mag-amen. Ang Book of Ruth ay bahagi ng Book of Judges. Ibig sabihin nun, pagkatapos mamatay ni Ruth, mangyari lahat ng kwento niya, yung Book of Ruth ay nandun sa Book of Judges. Kahit nung dumating yung New Testament dispensation, amen, nandun pa rin yung bahagi pa rin yung Book of Judges. Sinerch ko kanina sa internet. At nalaman ko, 450 AD, merong mga nagko-compile ng Bible na na-inspire na ilipat yung 4 na kabanata sa Book of Judgment at ito ay ihiwalay sa Book of Judgment at yung 4 na kabanatang yun ay walang iba kundi ang Aklat ni Ruth. Yun ay ginawa nila pagkatapos na si Kristo ay mapako sa krus, ialay ang kanyang buhay, tubusin ang kanyang mga anak. Sa lahat ng panahon yun na nagdaan, yung Book of Ruth ay bahagi ng Book of Judges. Alam ba kung anong kinakatawan ng Book of Judges? Yun yung panahon ng, ang sabi sa Biblia, kung anong maisipan ng tao, yun ang kanilang ginagawa. Kung anong matuwid sa kanilang paningin, yun ang kanilang ginagawa. At sa Book of Judges, makikita niyo ang pagbabackslide ng Israel. Lahat ng klase ng pagbabackslide. Pagbabackslide ni Samson, pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, pag-iwan nila kay Jehovah, pagsamba nila sa kung ano-anong Diyos. At ang Diyos ay magpapadala ng mga judges para paalalahanan sila. Yun ay panahon ng pagbabackslide nila at ng parusa ng Diyos sa kanila. Pero somehow, ang Diyos ay kumilos sa ilang mga tao na nag-compile ng Bible sa pagdating ng 450 AD. Sana nakikita niyo kung anong gusto ko sabihin. Ay inilipat si Ruth. Si Ruth. Amen. Ay inilipat mula sa Book of Judges at hiniwalay at binigyan ng sarili niyang parte sa Biblia at yun ay Book of Redemption. Bakit? Kasi yung buhay ni Ruth, yung kwento niya ay hindi bagay sa Book of Judges. Dahil yung Book of Judges ay Book of Judgment. Intindihan niyo ba? Yung buhay niyo ngayong pinamumuhay pagkatapos yung ma-born again ay hindi bagay sa Book of Life lamang. Dahil lahat ng mga nasa Book of Life ay kailangang humarap sa judgment. Ang mga police virgin ay nasa Book of Life din. Hindi po rin nasa Book of Life ka, hindi ka naharap sa paghatol. Haharap silang lahat. Pero dahil sa katubusan ng ating Panginoon, sa ating pagiging born again, pamagitan ng kanyang dugo, amen, nilipat ang ating pangalan from the Book of Judgment. Hallelujah! At binigyan tayo ng isang special book. Book of Redemption. Hallelujah. At lahat ng mga nakasulat doon ay hindi nahahatulan kailanman.
Dahil doon ay nakasaad ang pagtubos ni Boaz sa atin. To be the name of the Lord. Oh, I am wonderfully, fearfully made. Oh God, kaya mo akong tignan ng tama. Sa kabila ng aking mga kahinaan, kabila ng kahinaan ng aking laman, hindi mo na ako nakikita. Base sa dati kong buhay. Dahil namatay na yun, Lord. O magitan ng aking bagong kapanganakan nung tanggapin ko ang mensahe sa huling panahon. At ako isilang sa iyong kaharian. Aking buhay na nasa dating Book of Life lang ay nilipat mo sa Lamb's Book of Life. Kaya ngayon, Lord, ang nakikita mo ay kasakdalan lamang, katubusan lamang, kalinisan, kabanalan, kapangyarihan. Walang bahid, walang dungis. Walang kasalanan. And you see me gorgeous. You see me beautiful. You see me splendid, Lord. Dahil ang aking dating buhay ay tinapon mo na sa dagat ng iyong paglimot. Dear Lord, I pray, bigyan mo ng unawa ang mga kapatid kong naririto. Nang sa ganoon, pagtingin namin muli sa aming sarili at sa aming mga kapatid, ay magawa namin tignan ang bawat isa sa tamang paraan. Ayon sa paningin ng lumikha sa amin at tumubos sa amin. Amen tayo lahat ay mananalangin para sa ating mga panalangin, ating mga request. Hallelujah.
Wonderful God. Hallelujah. What a glorious thing this is. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, God. Yes, Lord. Beautiful, beautiful Lord. Beautiful before you. Without spot or wrinkle. Yes, Lord. Granted, Father. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Wonderful Jesus. Oh, yes. Wonderful Jesus. Beautiful, beautiful Lord. Amen. Yes. Thank you, Lord. Yes, Lord. Yes. Praise you, Lord. Jesus Christ. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you for your love and mercy. Jesus Christ. Amen. Yes, oh God. Praise the Lord. Tayo natin magsitayo. Amen. It's a glorious church without spot or wrinkle, washed in the blood of the Lamb. It's a glorious church and I am a member. Hindi tayo mahihiya ngayong magsabi, bahagi ako ng malulhating iglesia niyo. Without spot or wrinkle. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tis a glorious church. Sa C. C. Without spot or wrinkle, washed in the blood of the Lamb. It's a glorious church without spot or wrinkle, washed in the blood of the Lamb. Oh, 'tis a glorious church without spot or wrinkle, washed in the blood of the Lamb. 'Tis a glorious church without spot or wrinkle, washed in the blood of the Lamb. Stand and sing it, stanza. Oh, this glorious church without spot or wrinkle, washed in the blood of the Lamb. Yes, 'tis the glorious church without spot or wrinkle, washed in the blood of glorious church, and I am a member. Hallelujah. It's a glorious church. Lahat tayo mawit. And I am a member. Palitan natin. Washed in the blood of the Lamb. Wala dyan. Oh, 'tis a glorious church, and I am a member. And I am a member. Washed in the blood of the Lamb. One more time. Glorious church. 'Tis a glorious church. I am a member, and I am a member. I'm washed with the blood of the Lamb.
Oh, tis a glorious church, and I am a member, washed in the blood of the Lamb. Amen. Praise the Lord. Amen. Minahal niya ang kanyang iglesia. Binigay niya ang kanyang buhay. Nagsugo siya ng mga ministro upang malinis nito by the washing of the word, that he might present her to himself. Amen? Hindi sa tao, hindi upang ipresenta siya sa isang konseho, kundi sa kanyang harapan. That he might present her to himself. A glorious church without spot or wrinkle. Sa harap ng mga tao, meron at meron silang makikitang mga kamalian sa inyo. Pero hindi kayo pinresinta sa harap ng mga tao, kundi sa harap niyo mismo. At sa kanyang paningin, ay wala kayong bahid, wala kayong kulubot, wala kayong kapintasan, ni isa man. Naintindihan niyo ba yun? Hallelujah. Brother Ray, sabihin ako, yes, kung meron ka ng revelation, kung sino ka. Amen? Kung nakikita mo na ang sarili mo sa tamang paraan, then you can say, I'm a member of that glorious church without spot or wrinkle. Amen. Dear Lord, Panginoon, ito po'y hindi namin minamaliit, hindi namin, oh God, minamagaang na katotohanan, kapahayagan. Ito po'y minamahal namin. Hindi ito pinahayag sa iba pang mga panahon. That's why kami, Panginoon, ay nagdiriwang. At tingin ko, Panginoon, ang impluensya nito ay bumago sa aming buhay. Bumago sa aming tingin, sa aming buhay, Lord. Na aming ipapamuhay pa, nalalabing buhay namin dito sa ibabaw ng lupa. Nawa, tunay namin may pakita ang iyong kagandahan. O sa kabila ng aming unredeemed body, Lord. Magawa namin sa pamagitan ng redeemed nature, redeemed soul namin, Lord, na supilin ang katawang ito. At ikaw, Panginoon, ay aming maipahayag sa buhay nito. Ingatan mo yung mga anak. Hayaan mo, Panginoon, lumago sila sa kapayagan. Lord, amin pong pinapayag ng message believers kami. Hiling ko po, Panginoon, ang bawat isa sa mga kapatid kong narito ay dapat mag-enjoy sa ganitong klase ng mga, Lord, pagpapakain sa kanila, Lord. At naway, manapik sila para magsaliksik, mag-aral, at Lord, manalangin para sa iba pang mga lingkod ng Diyos na nangangaral dito, na mapakain ang kanilang kaluluwa sa pamamagitan ng revealed word. Dahil ang sabi mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong propeta, yun ang maghahanda sa amin sa pagpapalit ng katawan, Panginoon. Bless your people now, habang pinagkakatiwala ko sila. Salamat sa tugon mo sa aming mga panalangin sa gabing ito, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless you. Magkamayan tayo. Yes, this the glorious